stage ng proyekto. Hindi pa itong aktual ng coordinates o lokasyon kung saan mismo itinayo ang proyekto. At ang layo nung proposed at ang layo nung actual. Paano nagkaganon? We have to investigate. Mr. Chair, dun po sa talaga kanina, kung yun po ba ay sinamit deliberately, of course, ayaw po namin hindi natin na posisyon to answer that. Pero po kami develop na app. No? Ito na po yung unified application wherein the coordinates from the planning stage and the coordinates for the actual ay isang mapa na lang po yung ginagamit. Halimbawa, sa isang flood control project sa Nagilian La Union, halos 2 kilometro ang pagkakaiba ng coordinates. Sa Cagayan River naman, mahigit 2 kilometro ang pagkakaiba ng coordinates. Ayon kay Lacson, kung mali-mali ang coordinates ng community, posibleng lumobo ang ilang na those projects kahit minagawa na talaga. Kasi pag pinunta yung grid coordinates na mali, wala makikita ang project, i-report na go. Yun po ang nangyari dito sa initial field validation natin. Out of the supposedly 421 na train down to 416. Dahil wala sila pong nakita dahil mali po yung coordinates, nireport po nila as non-existent. Meron pong mga lugar, medyo masukal na yan. And kung talagang mag-deviate ka lang by a few so many meters, hindi mo talaga pumakit. Ayon kay dating DPWH Yusek Roberto Bernardo, sinabihan daw niya ang ibang opisyal ng DPWH na maling coordinates ang naipasa. Malaki po ang diferensya niyan doon po sa datos sa planning. Kasi minsan po sa loob po ng isang taon, nagbabago po ang linya ng ating mga ilog eh. So yun po, kailangan mag-sakto. Ang liwanag ng Unibuloan sa mali-maling coordinates ng flood control projects na naibigay sa Pangulo, umasa lang siya sa datos na galing sa opisina ni yumaong DPWH Yusek Catalina Cabral. Because of the time constraint that we have to submit, I instructed the late Undersecretary Cabral to collate the information that we need to submit to the Office of the President. Dagdag ni Buloan, sa planning coordinates na binigay nila, ang nakalagay lang ay bayan at probinsya kung saan ilalagay ang proyekto. Marami pa naman daw silang binigay na pwedeng i-check ng field inspectors, gaya ng pangalan ng proyekto, anong ahensya o district office ang magpapatupad, contractor, petsyang sinimulan at matapos, pati halaga ng kontrata. Noong panahon din yun, Region 3 ng Antia ang nag-report na posibleng may ghost project sa lugar nila. Personal daw binalidate ni Bunuan ang report at doon na nga nila na-discover ang mga anomalya sa Bulacan First District Engineering Office. Agad daw niya ito report sa Pangulo. My statement to the President is that I hope, Mr. President, that this is an isolated case because there has not been any other report that reached me. The President told me to start investigating the ghost project. Immediately thereafter, Mr. Chair, I relieved all the personnel of Bulacan First Engineering District. Dahil naman mali-mali nga ang unang coordinates na binigay ng DPWH, kailangan na naman daw umulit ng ahensya. Kung natapos na po natin yung 1/3 to 30,000 flood control projects in the last 10 years, and then i-reassess na naman po natin to just to be sure po with our data. Kaya sa huli, nasayang lang ang luwis at oras na ginugol sa unang assessment. Bakit yun ginamit ng department sa unang validation pa lang? Para ngayon lang lahat ito nalalaman. Initially po, nagawa po ng team itong ICI, composed of the AFP, PNP, and DepEd. And they relied on the coordinates to nasong sa Pangulo. Dahil 6 na oras na, nagpapatuloy pa rin ngayon yung pagdinig ng Senate Group Report Committee. Samantala, pinayagan naman na ng komite na ibigay yung kustudiya ni dating Bulacan First District Engineer Henry Alcantara sa Department of Justice dahil dito nga siya nakadetain sa Senado matapos mag-cite in contempt mula kami sa PM. Mel? Maraming salamat sa iyo, Ma'am Gonzales. Mga puso, nakita naman tayo sa Bagyong Ada, Nina na yan. Hindi pa kayo, kaya ipinabalag na pag-asa ang lahat ng web signal. Muling dapat ang sentro ng Bagyong Ada
sa layong 465 kilometers. Sila na nakasimulan Aurora. Ayon sa pag-asa, posibleng magtuloy-tuloy na ang paglayo nito sa Luzon. Maaari rin lalo pa itong bumila mula sa tropical depression ay maging low pressure area na naman. Dahil pa rin sa malamig at yung hangin amihan. Hindi na ganoon kalaki ang magiging epekto nito sa bansa, bali malamang sa mga lugar na bahagi pa rin ng truck o yung bahagi ng mga kaulapan ng bagyo. Posible rin magpaulan ng hangina kasabay ng bagyang paglamig ng malawang. Base sa datos ng Metro Weather, umaga bukas, mababa ang chance ng ulan sa halos ng bansa. Maliban sa mga kalat-kalat na ulan sa Camarines Norte at ibang provinces, maaaring magpapaulan sa hapon pero meron na rin ang nagpapataman at malandali ng ulan sa Cordillera, Cagayan Valley. Dahil balik na tayo lakad ni Chicken na rin. Basta nga. Sa Metro Kain tayo. Weather, hindi pa rin inaalis ang chance ng